Paano mag-verify ng GCash account? Well, kung gusto mong gamitin lahat ng features ni GCash tulad ng GLoan, GCredits, GGives, mataas na wallet limit, at iba pang mga financial services, kailangan mo nang maging fully verified ang iyong GCash account. Kaya naman sa video na ito ay ituturo ko sa iyo ang step by step kung paano mag-verify ng GCash account ngayong 2026. Sa video din na ito ay ibabahagi ko ang mga requirements at mga karaniwang dahilan kung bakit na-decline ang verification. At sa video din na ito ay magbibigay ako ng tips kung paano mapataas yung chance mo na ma-approve. Kaya be sure na tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. So hello mga ka-tutorial, ako nga pala si John Mendoza Susi, na kung saan sa YouTube channel na ito ay nagsishare ako ng mga online tips and online tutorials. Kaya naman kung hilig mo yung mga ganitong klaseng video, ay huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe. So balik tayo, ano nga ba yung fully verified na GCash account? So kapag fully verified kasi ang iyong GCash account, mas marami kang magagamit na features ni GCash kumpara sa basic account. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng mataas na wallet at transaction limit. Kasama na din ang send at receive money. Kapag fully verified na din ang iyong account, pwede mo nang ma-access ang GSave, GInvest, GInsure, GLoan, kasama na din ang GGives at iba pang eligible services. Nga pala, tandaan mo din na kahit fully verified ang iyong account, ang ilan sa mga financial services kagaya ng GLoan at GGives ay para lamang sa mga eligible users. So okay, dito na tayo sa mga requirements. So bago ka magsimula, ihanda mo muna ang mga sumusunod. Una ay stable na internet connection. Pangalawa, latest version ng GCash application. Pangatlo, isang valid government-issued ID. Pang-apat, maliwanag na lugar para sa face verification. Then panglima ay ang inyong mobile number na nakaregister sa inyong GCash account. Okay, step 1 na tayo sa pagbe-verify ng ating GCash account. Siyempre, ang una muna natin gagawin ay buksan ang GCash application sa ating cellphone. Mag-login lang gamit ang iyong MPIN. At kapag nasa home screen ka na, ay pindutin mo lang yung profile o verification option. O verification option kung available. Pagkatapos ay piliin ang Verify Now o katulad na button na lalabas sa GCash application. Then step 2, piliin yung valid ID na gagamitin mo. Be sure na ang ID ay hindi expired, malinaw lahat ng impormasyon, kinakailangan din na walang sira at putol na bahagi. Huwag din gumamit ng filter at kinakailangan din na hindi malabo yung kuha. At be sure nakita yung 4 na sulok ng ID. So step 3, pagkatapos mong i-upload ang iyong ID, ang susunod na verification naman ay yung selfie verification. Narito yung ilan sa mga tips para hindi magkaroon ng problema. Una ay tumayo ka sa maliwanag na lugar. Then tanggalin ang face mask, sunglasses at sombrero. Then dapat din ay nakatingin ka ng diretsyo sa camera. At huwag ka din gagamit ng edited at lumang larawan or picture. Then sundin mo lang yung mga lalabas na instruction sa screen tulad na lamang ng pag-blink. Then step 4 ay reviewin yung information bago i-submit. I-check mo yung pangalan, birthday, address kung tama ba. Dahil kapag may maling impormasyon ay maaaring ma-reject ang iyong verification. So yun lang, ganun lang kadali. So gaano naman katagal yung verification? So after mong i-submit yung mga information, ay kinakailangan mo lang maghintay ng update mula sa kanila. Ang processing time ay iba-iba, depende sa dami na nagsasubmit sa kanila at resulta ng verification process. Huwag kang mag-alala dahil makakatanggap ka naman ng notification o email kapag okay na yung resulta. So bakit na-decline ang verification? Narito ang ilan sa mga karaniwang dahilan. Una na dito ay ang malabong picture ng ID. Then lalo na kapag expired ito. At kabilang na din yung hindi tugma yung information na nakalagay sa ID. Then sa face verification naman kung madilim yung pagkaka-picture. Kaya naman kapag na-reject yung verify application mo, basahin ang dahilan sa GCash app at sundin yung binigay na instruction bago ulit mag-submit. So yun lang mga ka-tutorial, ganun lang kadali yung gagawin nyo para ma-verify ang inyong GCash account. Well, kung meron pa kayong ibang katanungan, ay pwede kayong mag-comment down below at sasagutin natin yan o kaya naman ay gagawan din natin ng video tutorial. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.